Alexa's point of view. Nagising ako ng maaga. Plinano ko na ito. Gusto ko kasing ako mismo magluto at mag-prepare ng breakfast namin ni Lucas. Pero wala na siya sa tabi ko. Bumaba ako para hanapin siya sa buong bahay. Ngunit wala pa rin. Saan kaya siya nagpunta ng ganito kaaga? Nagluto na rin ako. Inisip ko na lang na nag-jogging siya sa labas. Pero mag-iisang oras na akong naghihintay, hindi pa rin siya dumarating. I decided to call him. Why? Yun ang unang bungad ni Lucas pagkasagot niya sa phone. Hello Lucas, nasaan ka ba? Kanina pa kita hinahanap. Hindi pa ako nagbe-breakfast kasi hinihintay kita. Malambing kong sagot sa kanya. I'm already in the office. Ano? Bakit hindi mo ako ginising? Di ka man lang. Teka, mali. Hindi ko dapat siya tinataasan ng boses. Baka isipin niyang nagger ako. I mean, hindi ka man lang nag-breakfast. Kumain ka na ba? Balik ako sa pagiging sweet. I'm done, Alexa. I have a lot of things to do. Aalis tayo bukas kaya kailangan kong tapusin ang lahat ng kailangan kong pirmahan. Excuse me. Pinutol na niya ang tawag. Grabe tong Lucas na to. Walang kalambing-lambing sa katawan. Ganun ba talaga siya? Napakasungit. Bakit ganun? Kakaiba siya kapag kasama ko sa iisang kwarto. Pero napaka-cold sa personal. Pero nangiti ako sa kaisipan na bukas nga pala kami aalis. 10 days European tour ang gift sa amin ng parents namin. Doon kami mag-honeymoon. Sa mga oras na ito, maganda sigurong i-apply ang mga tips ni Tita Dory on how to keep my husband. Samahan siya sa lahat ng adventure at trip niya. Suportahan mo lang siya. Allow him to be alone. May time na gusto kanyang kasama, pero may mga time na gusto niyang mapag-isa o kaya naman sumama sa barkada. Huwag masyadong mahigpit. Lalaki yan. Napapatingin pa rin sa mga magaganda. Magfi-feeling binata minsan, pero alam naman nila kung ano ang tama at mali. Always be happy. Good vibes lang. Ang pinakaayaw ng lalaki, yung napakahigpit. Gusto nila ay napapatawa sila. Do not overpower your man. Huwag na huwag mong tatapakan ng ego ng mga lalaki. Doon kayo mag-aaway. Lastly, stand up for your man. Kasi kahit magawa mo na ang lahat ng nasa list, minsan ay kulang pa rin. The truth is, you will never be enough for him. Tayo mga babae kapag nag-asawa na, sa kanila na umiikot ang mundo natin. Lahat ng pangarap, lahat ng ginagawa natin, ang mga desisyon, lahat ng yon papunta sa direksyon kung saan naroon ang ating asawa at mga anak. Pero ang ibang mga lalaki, kahit may asawa na, hindi sila ganon. Napakarami nilang mga pangarap at mga bagay na gustong gawin nang hiwalay sa atin. Pero sa huli, ang maganda ay kasama tayo sa mga plano nila sa buhay. Ang hirap naman gawin ng mga Tita Dory. Ang hirap ding tanggapin na hindi ka talaga mahal ng asawa mo at napilitan lang siya kaya ka pinakasalan. Applicable kaya mga to sa case namin ni Lucas na hindi dumaan sa normal courtship? Paano kapag nalaman niya ang totoo? Kakayanin ko ba? Hanggang saan? Sinadya ni Lucas na umalis ng maaga at umuwi sa bahay ng late na. Lucas' point of view. After what happened yesterday, napag-isip-isip ko na may mali sa kasal namin ni Alexa. Ayoko muna siyang makasama. Kung pwede nga lang sana, na wag ko na siyang makita ay ginawa ko na. I want to escape from this marriage. Pero paano? Mawawala sa akin ang lahat kapag hiniwalayan ko siya. Pagkapasok ko ng kwarto, nandoon na siya at mahimbing na natutulog. Mukhang wala nga siyang balak humiwalay ng kwarto. Ang ganda pa ng pagkakahiga. Sakop na ang buong kama. Napadako ang tingin ko sa nakalinis niyang pantulog. Kitang-kita ko ang makinis at mapuputi niyang binti. Gustong-gusto ko na siyang lapitan. Kung ibang babae lang sana siya, ay kanina ko pa siya tinabihan. Pinigilan ko ang sarili ko. Alam kong ang lahat ng ito ay sinadya ni Alexa. This girl is a manipulative. Ayoko siyang bigyan ng pagkakataon na paikutin ako sa mga kamay niya. Pwes, ako na ang matutulog sa kabila. Simula ngayon ay hindi ko na siya gagalawin pa. Mahirap na't baka mabuntis ko siya. Mas lalo akong matatali sa kanya. Wika ko sa sarili. Palabas na sana ako nang bigla niya akong tinawag. Lucas, dumating ka na pala.
Sorry, nakatulog ako. Kanina ka pa ba? Inilabas niya ang tsinelas ko pati na ang mga damit kong pambahay. Pagkatapos ay patakbo siyang lumapit sa akin at ginawaran ako ng halik. Dahil hindi ko napaghandaan ang ginawa niya, hindi ako nakaiwas. Aalisin na sana niya ang necktie ko, ngunit tinabig ko ang kamay niya. Bakit? Oh, come on, Alexa. Pwede ba? Stop acting like a good wife. Lucas, ano bang sinasabi mo? Alam kong may kinalaman ka sa nangyari sa atin ng gabing yun. Nasabi kong bigla sa kanya ang laman ng isip ko kagabi pa. Ha? Yun na naman? Lucas, wala akong alam doon. Sabi ko sa'yo, hindi ko alam kung bakit ako napunta sa bahay mo. Biktima lang din ako ng manipulation ng lolo mo. See? I got you. How did you know na si Lolong may pakananon? Wala. Tingin ko lang dahil siya lang naman ang capable na gumawa nun. Really? How can you explain? Nabuo ka pa bago tayo ikasal? Alexa, hindi ako sigurado kung may nangyari sa atin ng gabing yun na nahuli tayo nila mommy. Pero sure akong alam mo na walang nangyari sa atin nun. Hindi mo ba naramdaman na buo ka pa rin? Na wala akong kinuha sa'yo that time? Na ang totoo'y buo ka pa bago pa may mangyari sa atin kagabi? Lucas, ano bang gusto mong sabihin? Anyway, kasal na tayo at may nangyari na sa atin. So, we consumed our marriage. Ano pa ba? Casual lang ang pagkakasabi ni Alexa, kahit na kinakabahan siya ng oras na yon. Kung kay Alexa baliwala at parang simple lang yung sabuatan nila ni Lolo, sa akin ay malaking bagay yon. Pakiramdam ko, ninakawan nila ako ng kalayaan. Pinaglaruan niyo ako, Alexa. Niloko niyo akong lahat. Ang dami ko pang gustong gawin. Pero ano, itinalo niyo na ako sa isang kasal na ni sa panaginip ay hindi ko pa naiisip. I am just 24 and this marriage is not part of my plan, even for the next 10 years. But I was framed up by a spoiled brat. Nasanay ka na nakukuha mo lahat ng atensyon, simula ng mga bata pa tayo. Pero bakit pati ako ginamit mo? Galit na saad ng binata. Lucas, I'm sorry. Kung yun ang iniisip mo, hindi ko naman aalisin sa'yo yung mga pangarap mo. Tutulungan pa nga kita eh. Hindi rin kita pagbabawalan sa mga gusto mong gawin. At isa pa, nagawa ko lang naman yun kasi mahal kita. Mahal? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Hindi pagmamahal ang ginawa mo. You're being selfish at pati ako'y dinamay mo. O baka naman, gusto mo lang makihati sa mga mamanahin ko. Sabihin mo nga, hindi ka ba kontento sa kung anong meron ka? Na pati pag-aari ng iba'y gusto mong makuha? Isang malakas na sampal ang naging sagot ni Alexa sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Pwede mo akong saktan, pero wag mo naman akong husgahan ng ganyan. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Mayaman din kami, hindi ba? Baka nakalimutan mo na. Hindi nga lang kasing yaman nyo, pero kaya kong mabuhay gamit ang sarili kong pera. Hindi ko habol ang mana mo. Saka sabi ko, mahal kita, Lucas. And besides, gusto ko lang naman tuparin ang wish ni Lolo. Ano? Wish? Wala. May nasabi ba akong wish? Alexa, sabihin mo sa akin, ano ang wish ni Lolo? I have the right to know dahil ako ang involved dito. Gusto mong malaman ng totoo? Pwes, makinig ka. Hinahanapan ka ni Lolo ng mapapangasawa. At kung hindi ako nagpresenta sa kanya, sa iba ka mapupunta. Ikakasal at ikakasal ka pa rin kahit hindi sa akin, Lucas. What? Pero bakit? Anong kinalaman nito sa wish niya? May sakit ang lolo mo at may taning na ang buhay niya. Gusto niya nang magkaapo sa'yo bago pa man siya mawala. He is so desperate kapag nakikita ka niya na puro pambababae lang ang ginagawa mo. Kung tutuusin, dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Kasi kung hindi, baka pumili na yun ng isa sa mga dinidate mo. Ngayon, mamili ka between me and those girls. Di hamak naman siguro na mas karapat dapat ako maging asawa mo kaysa sa ibang babae na ang habol lang sa'yo ay kayamanan mo. Ako, mahal kita at handa ako maging mabuting asawa para sa'yo. Sana lang bigyan mo ako ng chance na iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Wika pa ni Alexa. Sana nga hindi ka nalang nakialam. Mas mabuti nga siguro kung sa iba na lang ako pinakasal kaysa sa'yo. Hindi ikaw ang tipo ng babae na sineseryoso at dapat na nilalagay sa pedestal. May sakit si Lolo. Di ba dapat ako mag-aalaga sa kanya? At sana'y hinayaan mo ako ang lumutas kung ano man ang problema naming dalawa. Dapat bang diktahan mo pa ako
kung paano ko patatakbuhin ang buhay ko? Alexa, I will never fall for you. At ito ang tatandaan mo. Mag-asawa lang tayo sa papel. At kung kinakailangang umarte ako sa harapan ng maraming tao at magkunwaring gusto kita, ay gagawin ko alang-alang sa lolo ko. You want me to thank you? Wala akong utang na loob sa inyo. Sinadya kong saktan si Alexa. Kulang pa yon sa ginawa niya. Kita sa mga mata ni Alexa ang sakit dahil sa mga sinabi ko. Pero hindi niya yon pinahalata. Teka nga Lucas, bakit ba ako lang sinisisi mo sa lahat ng nangyari? Pumayag ka naman hindi ba? It takes two to tango. Wala ka kasing paninindigan at hindi mo rin kakayanin kapag tinuloy ni Lola ang banta niya sa'yo. Hinawakan siya ni Lucas ng mahigpit sa braso. Pasaway ang babaeng to at alam kong hindi siya madaling masindak. Kaya dapat ko na siyang unahan kung ano man ang mga plano niya. Sasaktan ko siya emotionally hanggang siya na mismo ang sumuko at makipaghiwalay sa akin. Lucas, bitiwan mo ako. Nasasaktan ako. Gusto mong maglaro? Tara, maglaro tayo. Huwag mong sasabihin sa ibang totoong nangyayari sa atin. Sa parents ko, sa parents mo, at lalo na kay Lolo. Let's pretend that we're a happy couple. Pero pag wala sila, huwag kang umarte na isa kang mabuting asawa. Hindi bagay sa'yo, Alexa. At kung totoong mahal mo ko, palayain mo ko dahil hindi ako masaya ngayon. Hinila ko siya papunta sa kabilang kwarto para doon siya matulog. Galit na galit ako sa kanya. Pasalamat siya at hindi ako marunong manakit ng babae. I swear, I will make her life miserable. Ani ko sa sarili. Alexa's point of view. Ininsulto niya ako. Halos tapakan niya ang buong pagkatao ko. Pero hindi ako iiyak. Kailangan ko maging matatag. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi ko siya susukuan. Na ako pa rin ang karapat-dapat na maging asawa niya. Pagdating namin sa Europe, wala siyang choice. Magsasama't magsasama pa rin kaming dalawa. Ang dami ko sanang plano for our upcoming trip. Pero nagising ako na mabigat ang pakiramdam. Masakit ang ulo. At naramdaman ko na mainit ang pakiramdam ko. Uminom ako ng gamot para gumanda kahit papaano ang pakiramdam ko. Hindi pwedeng mahalata ni Lucas na may dinaramdam ako. Kailangang matuloy ang honeymoon namin. This might be my last. Pagbaba ko'y as usual, nakasimangot na si Lucas na nakatingin sa akin. Bakit ang tagal-tagal mong kumilos? Magta-travel tayo, hindi a-attend ng party. Sarcastic niyang sabi. Hindi na ako kumibo. Magtatalo lang kami. Ewan ko ba kung bakit ganyan siya sa akin. I know that is mean, lalo na sa mga babae. Pero hindi siya madaldal. Sa akin lang. Hinila niya mga bagahe niya palabas. Habang ako, hirap na hirap sa mga bagahe ko. Masama pa rin ang pakiramdam ko. Ma'am, ako na pong magdadala ng gamit niyo. Buti na lang at mabait ang driver ni Lucas. Dumidistansya ako sa kanya dahil mainit ang katawan ko. Malalaman niyang may sakit ako kapag nagkataon. Mahirap na, baka hindi pa matuloy ang biyahe namin. Lumapit si Lucas sa akin ng bahagya. Akala ko'y hahalikan niya ako, pero bigla siyang bumulong. Let's make this simple, Alexa. We're here for a show. I am saying this to you. You won't expect too much. But don't worry. We'll have our pictures, honey. More pictures na i-display mo sa social media at sa mga kaibigan mo. That's what you want, right? To be the center of attraction. So do me a favor. Without the camera, magkanya-kanya naman tayo. And leave me alone, please. Ngumiti siya na parang nangaasar. Huminga ako ng malalim para alisin ang inis na nararamdaman ko. Now, he made it clear to me na pang showbiz lang kaming dalawa. Pinili ko na lang matulog kaysa sagutin pa siya. It's a long travel at nag-stop over kami sa Dubai ng isang araw. Pero mahina ang katawan ko. Though nakatulog ako sa biyahe ng mahaba, hindi pa rin talaga ako okay. May sakit ka ba? Ang haggard ng itsura mo. Wika ni Lucas pagdating namin sa hotel. Lucas, I'm sorry. I can't be with you today. I'm not feeling well. Enjoy Dubai with yourself. Hindi ko talaga kaya. Siguro naman bukas pagdating natin sa room, okay na ako. Okay, get some rest. Aalis na ako. Wika ng asawa ko bago siya umalis. Yun na ba yun? Iniwan niya ako mag-isa para mamasyal kahit alam niyang may sakit ako?
Kung sa bagay, ako rin naman ang nagsabi na mag-enjoy siyang mag-isa. Pero wala talaga siyang balak na alagaan man lang ako. I have no choice kundi magpahinga. Wrong timing nga ngayon dahil ngayon pa ako nagkasakit. Gabi na nang magising ako. Medyo maayos na ang pakiramdam ko. Nakauwi na kaya si Lucas? Kumusta na kaya siya? Dahil maghapon akong nakahiga, bigla akong nakaramdam ng gutom. Bababa na lang muna ako ng hotel para mag-dinner. Hindi ko na mahihintay si Lucas. I was disappointed dahil ang akala kong tao na hindi pa dumarating ay nandirito na pala. Masiglang kumain kasama ng isang babae. Sino naman kaya yun? Mukhang nilalambing ang asawa ko. Inis na wika ko sa aking sarili. Alexa, you're here! Come on, join us! Matinis na bati sa akin ng babae. Pagkakita niya pa lang sa akin, hindi ako makapag-react kasi hindi ko makilala kung sino siya. Kahit na parang pamilyar ang mukha niya. Trisha, ako yung head ng majorette nyo dati, remember? At classmate kami ni Lucas nung college. Hindi mo na ba ako kilala? Trisha, ikaw na ba yan? Ano pa? Kumusta sis? Lumapit siya sa akin at bineso ako. Pero ewan, I'm not comfortable being with her. Lalo na at magkasama sila ngayon ng asawa ko. Magaling ka na ba? Nakwento sa akin ni Lucas na may sakit ka. By the way, dito na muna ako sa Dubai naka-base. At medyo malaki na ang business ko. Nagkita kami sa mall ni Lucas. Nasa business trip nga daw siya kasama ka. Sayang, nag-stop over lang pala kayo. Tapos nagkasakit ka pa. Anyway, next time, mamasyal kayo dito. Treat ko. So what? Business trip ka dyan. Honeymoon to, no? Naisa nang sabihin ni Alexa, pero pinigilan niya ang sarili. Kumusta ka na, Alexa? May boyfriend ka na ba? What? Halos mabuga ko ang tubig na iniinom ko. Tinitigan ako ni Lucas. Meaning, hindi niya pa sinasabi kay Trisha na asawa ko na siya. At ayaw niyang ipaalam dito na mag-asawa kami. Wala akong boyfriend. Malamig kong sagot sa kanya. Napilitan ako magsinungaling. Alam kong pag-aawayan namin ito ni Lucas kapag sinabi ko yung totoo. Ayokong sirain yung mood niya dahil baka madamay pang travel namin. Huminahon ka, Alexa. Kaya mo yan. Huwi ka ako sa aking sarili. Habang kumakain, enjoy na enjoy si Trisha sa pakikipagkwentuhan sa asawa ko. Mukha tuloy akong third wheel sa kanila. Alexa, baka kailangan mo nang magpahinga. Maaga pa tayong aalis bukas. Baka mabinat ka. Baling sa akin ni Lucas pagkatapos naming kumain. Okay na ako. Nakapagpahinga na ako maghapon, hindi ba? I regain my strength na. Pangaasar ko. Alam ko naman na gusto niya lang makapagsolo sila ni Trisha. Kaya gusto niyang umalis ako. Pero hindi ko hahayaan yun. Alexa, okay lang ba na hiramin ko muna sa'yo si Lucas? Ngayon na lang kasi kami ulit nagkita at may business proposal ako sa kanya. Malambing na wika ni Trisha na nakakapit pa mga kamay sa asawa ko. I'm sorry Trisha, pero ngayon lang din naman tayo nagkita ulit, hindi ba? And besides, business partners kami ni Lucas. Seryoso na saad ko sa babae. Sandali lang Trisha ha, mag-uusap lang kami ni Alexa. Pagkatapos magpaalam, ay inis na hinila ako ni Lucas pabalik sa hotel room namin. Nananadya ka ba? Bakit ba? May masama ba akong ginawa? Ikaw nga itong may ginagawang kalokohan. Di ba sinabi ko na sa'yo nung una pa lang na magkanya-kanya tayo ng lakad? Give me some space. Space? Maghapon na kitang pinabayaan mamasyal. Ngayon space na naman. Para ano? Para hayaan ko kayong magkasama ng Trisha na yon. Itananggi mo na nga ako Hindi pa ba sapat yun? Hindi na tama yun, Lucas. Asawa mo pa rin ako. Okay, Alexa. Now choose. Iiwanan kita rito ngayong gabi o 10 araw mo akong hindi makakasama. Natigilan ako sa kinatatayuan. Kilala ko si Lucas. Kapag sinabi niya ay gagawin niya, I have no choice kundi ang pumayag sa gusto niya. Kahit nalabag iyon sa kalooban ko. Sige, sumama ka na sa kanya. Pero mangako ka na ako lang ang makakasama mo pagdating natin sa Europe. Kahit sinong kaklase mo pa o kakilala ang ma-encounter natin dun. Malungkot na saad ni Alexa. Deal. Agad siyang umalis na parang batang excited. Naiwan ako mag-isa sa kwarto. Hindi ko namalayan
na may pumatak ng luha sa mga mata ko. Masakit para sa akin na harap-harapan akong niloloko ng asawa ko. Pero hindi ako dapat sumuko dahil gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako. Pagdating namin sa Europe, hindi na rin masyadong mataas ang expectations ko kay Lucas. Alexa, get up! Nagising ako sa mga sigaw ni Lucas. Magkasama kami sa isang bahay dito sa Italy na pag-aari ng tita ni Lucas. Pero magkahiwalay pa rin kami ng kwarto, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginigising niya ako ng ganitong kaaga. At kadarating lang namin kaninang madaling araw. Ano ba? Kakatulog ko lang, bakit ba? Nandyan sila mommy sa baba. What? Bigla akong bumangon at naalimpungatan. Ano, kagagawan mo na naman to, no? Nagsumbong ka, hindi ba? At sinabi mo yung totoong nangyayari sa atin. Kaya nandito sila ni Daddy. Para ano? Para bantayan tayo? Lucas, please, mali ka nang iniisip. Oo, gusto kong mahalin mo ako pero hindi ko naman para gambalain ng parents mo na ang layo-layo para lang magsumbong. Tumayo ka na dyan. Tulungan mo ko. At umarte ka ng tama sa harap ng mommy ko. Hinatak niya ako palabas ng kwarto. Pero nang makalapit na kami sa salas, ay bigla niya akong inakbayan. Gusto ko sanang magulat, pero bigla ko na lang naalala na isa nga pala itong palabas dahil nasa baba ang mga magulang niya. Tita Nika, Tito Willie. Nagbeso ako sa kanila. Iha, bakit tita at tito pa rin? Pamilya na tayo ngayon. Mommy na ang itawag mo sa akin. Sorry ma, hindi nga pala kayo nagsabi na pupunta rin pala kayo. Sana sabay-sabay na tayong umalis. Hindi rin kami magtatagal. 2 days lang kami dito. Susunduin lang namin si Bea. Medyo may issue sila ng asawa niya. Ganun po ba? Sige dad, magpahinga na muna kayo. Join kayo sa amin mamaya sa pamamasyal. No need iha, kailangan kami ng tita nyo. 2 nights lang naman kami makikitulog dito. Just enjoy and remember, kailangan ng lolo nyo ang apo. Napalunok ako sa sinabi ni tita. Ma, huwag niyo namang masyadong pinipressure ang asawa ko. Mga bata pa naman kami. Darating din yon. For the meantime, siya muna ang baby ko. Right, honey? Hinapit ni Lucas ang bewang ko at inilapit papunta sa kanya. Alam kong nasa gitna kami ng pag-arte. Pero nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan sa labi, sa harap ng parents niya. At kung para sa kanya palabas lang ang lahat ng yun, sa akin ay hindi. Totoo ang pinapakita ko sa kanya. Ano kaya ang gagawing hakbang ni Alexa para mapaibig ang kanyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for